panibagong series po tayo ngayon. This time naman po, nasa Book of Matthew tayo. Hayaan niyo pong basahin ko ang passage muli. This time naman po sa Tagalog. So Matthew chapter 7, verses 13 to 14. Matthew 7, verses 13 to 14. At ganito po ang sinasabi. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak. At marami ang do'y nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay. At kakaunti ang nangakasusumpong noon. Ito po ang salita ng Diyos, purihin ang Panginoon. Ang title po ng ating series in the next few Sundays ay The King's Invitation to Life. Enter by the narrow gate. At ang pag-aaralan po natin ngayon ay yung binigay ng Panginoon na larawan, yung the contrast of two ways, yung dalawang daan. Sa Matthew chapter 7. Thus it is, ang month of October po ay Reformation Month. Mapapansin nyo, maraming mga posts ngayon tungkol sa mga reformers noong 16th century. Sa Philippine history po, ang taong 1521 ay mahalaga. Especially sa mga estudyante na nag-aaral, laging paulit-ulit yan na pinag-uusapan. Paulit-ulit na tinuturo. Ano po ba ang nangyari noong 1521? Ito po yung taon na dumating si Ferdinand Magellan. Diba? Saan siya napadpad? Hindi. Cebu. Sa Leyte, sa Humonhon. So doon muna siya. Doon siya dumating sa Humonhon, sa Leyte. At doon nangyari na nagkaroon siya ng kaibigan. Si Raha Kulambo. At doon sila nagkaroon ng blood compact. It was also in that year, 1521, na nagkaroon on March 31 na Easter Sunday, doon nagkaroon ng unang misa dito sa Pilipinas. At in-invite ni Magellan ang kanyang kaibigan na si Raha Kulambo sa pinakaunang misa doon sa Leyte. In that same year po, 1521 rin, sa Germany naman, na-excommunicate po si Martin Luther, yung reformer. Dahil sa mga sinulat niya laban sa Papa at sa Roman Catholic Church. Si Martin Luther po ay isang Roman Catholic friar na nasa order ni Augustine, ni Saint Augustine. At marami siyang inilathala, actually hindi siya, may mga kumuha ng kanyang sinulat at nilimbag yun ng hindi niya nalalaman. Later on, nung lumaganap yung printing press, ang nangyari na ilathala po yung mga works niya across Germany. And so, doon nagsimula yung revolution against yung pagbabawal. Kasi nung time na ito, hindi pwedeng ituro ang Bible sa mother tongue. Kailangan tinuturo ang Bible sa pamamagitan ng Latin. So, simula noon, naintindihan ng mga tao kung ano ang nakasulat sa scriptures. At si Martin Luther, sa pamamagitan niya, naisulat yung kanyang, naituro yung kanyang mga teachings sa common people, sa mga tao. Ang nangyari po, nung malaman po ito ng Rome, in-excommunicate siya. Pag sinabing excommunicate, tinanggalan siya ng responsibilidad bilang pare. Hindi na siya pwedeng magturo. At pinagbawa na siyang mangaral. So, hindi siya pwedeng magpastol ng chapel. Hindi rin siya pwedeng magturo sa mga Catholic universities doon. Hindi lang yon. Dinis-fellowship din siya sa Roman Catholic Church.
Ngayon, ang nangyari, dahil kilala si Martin Luther at favorite siya ng mga tao, dahil nga nasasabi niya sa German tongue yung lahat ng hinanaing ng mga tao laban sa pananamantala ng Roman Catholic Church. Politically, although excommunicated na siya, binigyan po siya ng fair trial sa pamamagitan ng kanyang sponsor. So, ang nangyari, inimbitahan po siya sa tinatawag natin na Diet of Worms. Sa City of Worms, nagkaroon ng trial para tignan, ano ba ang merits nito? Ano ba ang pwedeng dinggin natin kung ano yung mga causes? Ano ba ang problema? So, ang nangyari, naimbitahan po si Martin Luther sa isang imperial diet. Ang diet po ay basically isang assembly ng Holy Roman Emperor, si Charles V, para dinggin ang kaso ni Martin Luther sa harap ng mga obispo at syempre yung mga prinsipe ng Germany nung time na yun. Ang layunin ay para mabigyan ng pagkakataon na bawiin ni Luther ang kanyang mga pinagsasasabi sa kanyang mga sinulat. So ngayon, syempre, nung hinamon si Martin Luther doon, ang tumatakbo sa kanyang isipan ay ganito lang. Babawiin ko ba? O maninindigan ako sa katotohanan? Yan ang naging hamon kay Martin Luther noong 1521. Mga 1,480 years earlier, wala pa tayo, wala pa Pilipinas, wala pa si Martin Luther, 1,480 years earlier, may binigay na invitation naman ang Panginoong Jesus sa kanyang mga tagapakinig. At yun yung pag-aaralan natin sa umagang ito at sa mga susunod na linggo. Sa Matthew chapter 7. Ang invitations po or invites signify that we belong, and it confirms na mayroon po tayong ugnayan sa mga organizer or host ng event or activity. Sinasabi nito kung ano ang dapat naasahan natin sa isang activity. Sinasabi rin nito kung ano ang dapat na tugon pag nabigyan tayo ng invitation. In the Bible, marami po tayong mababasa na gospel invitations naman. Isa na dito ang sinabi ng Panginoong Jesus, at maririnig natin ito from time to time pag pinag-aaralan ang gospel. Sabi ng Panginoong Jesus, "The time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel." Repent and believe in the gospel. Sabi niya. It tells us how to respond. Sabi dan, repent and believe in the gospel. And why we should respond in such a way. Sabi ng Panginoon, sapagkat dumating na ang hari at ang kanyang kaharian. Mahalaga po na alam natin kung paano tumugon sa tawag ng hari. Siya yung nagpapahayag. At kapag hindi po tayo tumugon ng maayos, may eternal consequences po yun. Dito po sa Matthew 7, verses 13 to 23, binigay ni Jesus ang tamang tugon sa paanyaya at hamon ng hari. At the same time, meron ding makikitang babala sa mga hindi marunong makinig. Sa ating pag-aaral po, dito sa Matthew chapter 7, panalangin ko po na makilala po natin na ang ating Panginoon ay napakabuti at puno ng habag para sa atin. Kahit napakatigas ng mga ulo natin. Nawa matutunan po natin tumugon ng maayos sa kanyang paanyaya, hamon at mga babala, habang nabubuhay po tayo sa harapan ng Diyos, sa ilalim po ng kapangyarihan ng Diyos, para sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Brief outline lang po sa kung ano yung i-expect natin sa mga susunod na linggo. Today, ang pag-aaralan natin ay verses 13 to 14, which yung binasa kanina ni AJ. Makita natin dyan yung pagkakaiba ng makitid at malapad na daan. And then next week, pag-aaralan naman natin yung verses 15 to 20, ang dalawang uri ng bunga. And then sa October 27,
pag-aaralan naman natin sa verses 21 to 23 ang dalawang uri ng alagad o dalawang uri ng tagasunod. And this leads us now dito sa verses 13 to 14 ng Matthew chapter 7. Buksan lang po natin ang ating mga Bibles sa Matthew chapter 7, verses 13 to 14. Ang aklat ni Mateo po ay sinulat para sa mga mananampalatayang Hudyo na nakakakilala sa Panginoon. At nagmi-minister sa kanila si Mateo sapagkat nahihirapan po sila sa kanilang kalagayan ng panahong ito. Inuusig po sila ng kanilang kapwa Hudyo na anti-Christians. Malamang ganito ang mga usap-usapan ng panahon nila. Sabi kasi ng kapitbahay namin, tao lang daw si Kristo, na anak ni Jose. Namatay daw siya, hindi naman siya ang Mesiyas na ipinangako. Kaya tigil-tigilan nyo na ang pakikinig sa mga kwento tungkol sa Kanya. Totoo naman, yun naman hanggang sa panahon natin ngayon, yun ang paniniwala ng mga Hudyo ukol kay Kristo. Tao lang siya, anak ni Jose, at ang mga kasama niya ay mga mangingisda. On the other hand, inuusig din sila ng pamahalaan ng Roma dahil binaling sa kanila ng emperador ang pagkasunod sa Kapitolyo ng panahon ni Nero. So, left and right ang hirap ng buhay nila. Yung kapwa nila, inuusig sila. Yung emperor ng Rome sa kanila ipinali yung sisig. So, dinatakip sila, dahan-dahan silang nauupos. At pag nakikalaman ng Kristiyano ka ng panahon na yon, itatapon ka either sa Colosseum para ipakain sa mga hayop o gagawin ka na lang na tutuhugin ka at susunugin kang buhay. Magsisilbi kang liwanag sa lahat ng mga manlalakbay na papasok sa Kapitolyo. For his part naman, nais ituro ni Mateo, starting chapter 5 actually. Ito pong Matthew 7 ay part ng isang mahabang sermon ng Panginoon na tinatawag natin na Sermon on the Mount, na nagsisimula sa chapter 5. At ang tema nito ay, ang Panginoong Jesus ay ang Mesiyas, hari ng mga hari. Siya lang ang karapat-dapat na mangaral ukol sa kaharian ng langit. At ang tunay na mamamayan ng kaharian ay marunong makinig at tugon sa kanilang hari. Sabi nga po sa Matthew chapter 7 verse 24, everyone then who hears these words of mine and does them, sabi ng Panginoong Jesus. Everyone then who hears these words of mine and does them, yun yung conclusion niya pagkatapos niya ibigay ang sermon na ito. Ang setting ng ating passage ay sa gilid po ng bundok. Maraming tao, yung Panginoong Jesus ang nagsasalita, nagbibigay siya ng sermon. And traditionally, although sa Bible, hindi binigyan ng pangalan yung bundok. Pero scholars say, ang tawag lang dito ay the Mount of Beatitudes at nasa gilid po ito ng Sea of Galilee. So merong bundok dito at nasa tanaw na tanaw sa kanila ang Sea of Galilee. At doon sa kabilang banda, makikita rin malamang may isang city. At sabi nila, napakaganda raw mag-preach dito sa gilid ng bundok sapagkat dinig na dinig. Dito sa gilid ng bundok, nakaupo ngayon ng Panginoong Jesus, parang katulad si Moises noong unang panahon. At nakapaligid sa kanya ang maraming tao, kasama ang kanyang mga alagad, kasama rin ang kanyang mga kaaway. Yung mga Fariseo. Iba't ibang klase ng tao ang nakikinig sa kanya. At inintroduce sila ng Panginoon sa values ng kaharian. Malamang narinig na natin ito. The Beatitudes. Blessed are the poor in spirit. Blessed are the merciful. Blessed are the pure in heart. Narinig na natin yan. Pagkatapos niya ituro ang Beatitudes or yung rule ng kaharian, inilarawan niya kung paano makikilala ang mga tunay na tagasunod ng Diyos. In comparison doon sa mundo. Kaya nga sinabi niya, kayo ang asin. Very good. At kayo rin ang ilaw
Diba? You are the light of the world and the salt of the earth. Pagkatapos nun, tinuro niya ngayon yung relationship natin doon sa kautusan ng Ama. Nagbigay siya ng mga corrections. Ang tawag dito ng mga scholars ay yung six antitheses, sapagkat kinokontrast niya ngayon kung ano yung tradition nyo versus doon sa tamang interpretation. Sabi niya, you have heard that it has been said, but I tell you. So he is telling them based on his authority as the Son, as the Messiah. Pagkatapos niya ibigay yung mga corrections at yung relationship natin to the law, this is then followed by teachings na may kinalaman sa panlabas na patotoo natin bilang mamamayan ng kaharian. Tulad ng yung pagbibigay at pagtulong sa mga mahihirap, sa pananalangin, sa pag-aayuno, sa kasiyahan natin sa Panginoon at pagtigil sa pagkabalisa, at sa paghatol at pakikitungo sa kapwa. Actually, nagtapos siya dito sa kanyang golden rule. Alam natin yun. Ito yung golden rule. Do unto others what you want them to do unto you. At syempre, tamang pagtingin sa Diyos. All in all, ipinangaral ng Panginoong Hesus ang uri ng buhay. Lahat ng ito, yung uri ng buhay bilang mamamayan ng kaharian. Ang makalangit na buhay na kanyang pinagkaloob sa atin. Ang passage na ating pag-aaralan ngayon sa umagang ito ay yung pangwakas na bahagi ng kanyang sermon. At ang tinatanong dito sa pinakahuling bahagi ng kanyang sermon ay ito. Ano bang magiging tugon natin? Ano dapat na tugon natin? What is the acceptable response to Christ the King's demand for righteousness and the invitation to life? What is the acceptable response to Christ the King's demand for righteousness and the invitation to life? Kailangan may tugon. Which leads us dun sa verses 13 to 14. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction, and there are many who enter through it. For the gate is small and the way is narrow that leads to life, and there are few who find it. Karaniwan pag pinag-aaralan natin ang kwentong ito ng Panginoon, ganito ang pagkakaintindi natin, or ganito yung naririnig natin. May dalawang uri ng tao sa mundo. May Christian at may mga atheist at ayaw sumunod sa Diyos. Pag sabing atheist, hindi naniniwala sa Diyos. Anong uri pa man yun? Merong mga naniniwala daw sa Diyos pero hindi naman nakikita sa kanilang buhay. So ganun ang mga kategorya natin. Pero ganun ba ang pagkakasabi dito? Yun ba ang konteksto? It's Christians versus atheists. So, sinasabi, at ito yung malamang na naririnig natin, ang mga Christians ang papasok sa narrow gate. At ang matitira sa mundo, sila ang papasok sa maluwang na pintuan. Ganun ba? Kailangan po nating matandaan na wala silang ganitong categories noon. Earlier in Matthew 5:20, may pinapatamaan ang Panginoong Jesus sa kanyang sermon. Sa Matthew chapter 5 verse 20, sabi niya, "For I say to you that unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, you will not enter the kingdom of heaven." Hindi porket religyoso ka, ibig sabihin, automatic, papasok ka sa kaharian. Religyoso din yung mga scribes and Pharisees. Sila ang nagkiklaim na matuwid sila sa harapan ng Panginoon at sumusunod daw sila. Pero sa totoo, pinapawalang halaga nila ang kanyang kautusan at tinuturuan ang mga tao na sirain ito. Ang claim nila, naniniwala naman kami sa Diyos. Naniniwala kami sa Ama. At matuwid kami, sumusunod kami sa lahat. Naghugas kami ng mga kamay. Hinuhugasan namin ang aming paa bago kumain. Nag-aalay kami, naghahandog kami sa templo. Nananalangin kami sa templo. Pero tanong, may pagmamahal ba sila sa salita ng Diyos? May pagmamahal ba sila sa kautusan ng Ama? Kung tutuusin, sa ginagawa nila, nilalapastangan nga nila ang pangalan ng Diyos.
kapag ngayon hinimay-himay natin ang sinasabi ng Panginoon dito sa verses 13 and 14, makikita po natin na mayroong dalawang pintuan. Diba? May dalawang pintuan, may dalawang uri ng daan, may dalawang grupo ng mga tao, at may dalawang kapalaran. Tapos ganito yung pagkakasunod-sunod ng kwento. Sinasabi po ng mga theologians, merong mga nagsasabi na mauuna daw yung pintuan bago yung daan. Meron naman mga nagsasabi na mauuna muna yung daan bago yung pintuan. Pero for the sake of our study, mapapansin natin doon sa kinuwento ng Panginoon, nauna yung pintuan. And so yun yung order na ating susundin. I want us to focus doon sa sinabi ng Panginoong Jesus. May makipot na pintuan. At pag pumasok ka doon, makitid ang daan na patungo sa buhay. At dito sa makipot na pintuan at makitid na daan, kaunti lang ang nakasusumpong noon. Kaunti lang. Doon naman po sa maluwang na pintuan, this leads doon sa malapad na daan, ang dulo nun ay kapahamakan. At dito sa maluwang na pintuan at malapad na daan, marami po ang pumapasok. So Jesus was telling them this sermon doon sa gilid ng bundok. Malamang, natatanaw nila ang isang city across doon sa bundok na yun. Ang pagitan nila, syempre, yung Sea of Galilee. And it is said, dahil common ito, nung panahon nila, bago ka pumasok sa isang bayan, kailangan ka muna pumasok sa isang malaking pintuan. Pero ang sinasabi dito ng Panginoong Jesus, kung ganun pala, at bago ka makapasok sa isang bayan, may mga arko, di ba? Alam naman natin yun. Sa atin dito sa Pilipinas, common din yan. Welcome to ganyan. Welcome to Marikina. Welcome to the city of Marikina. Welcome to ganyan. To barangay ganyan. May mga arko-arko. Ganun din sa kanila noong unang panahon. Malalaki ang mga arko, malalaki ang mga pintuan. At malalaki ang mga daan. At lahat ng tao ay pumapasok sa pamamagitan ng malapad na pintuan at malapad na daan. Kung ganon, ano itong sinasabi ng Panginoon na makipot na pintuan? Bakit mo pahihirapan ang sarili mo na pumasok dyan? Saan ka nakakita ng bayan na maliit ang pintuan at maliit ang daan? Hindi ba dapat malapad? Hindi lang yun. Mapapansin natin, pag pumasok ka sa malapad na pintuan at tinamak mo yung malapad na daan, saan ito patungo? Buhay ba? Hindi. Hindi buhay. Kapahamakan. Tapos, ang sinasabi ni Jesus, marami ang naglalakad doon. Mas marami doon ang tao. Ibig sabihin, mali ang nakakarami. Ibig sabihin, kakaunti lang ang nakasusumpong ng buhay. Ibig sabihin, ang nakararami ay mapapahamak. And it's disturbing. Kasi ang kilala natin kay Jesus, mapagmahal, tupang maamo, tanggap tayo. Kesyo nobody's perfect, tanggap tayo. Kaya makikita natin sa sinasabi niya, ang plano ngayon ng kaligtasan at ang katotohanan na hindi lahat nakasusumpong na buhay. Jesus makes it clear na marami ang mapapahamak. Many will not be saved. At the same time,
doon sa maliit na pintuan, mahirap po pumasok doon. Dito po natin mapapatunayan ngayon na sa harapan ng Diyos, it does not follow na just because many are doing something or many are saying things, it makes it right. It does not follow. It does not follow na porket marami ang gumagawa nun ay ibig sabihin tama sa harapan ng Diyos. Hindi nagiging tama ang isang bagay dahil lang marami ang gumagawa nito. Marami ang mapapahamak sa huli. Sa Sunday School po, kapag pinapaliwanag natin ang passage na ito, itong Matthew 7, ang focus kadalasan ay doon sa mga descriptions ng pintuan at daan. Nababanggit na yung isa ay maluwang at yung isa ay makipot. Yung isa ay malapad at yung isa naman ay maluwag. Or rather, yung isa ay malapad at yung isa ay makipot. Ngunit, hindi nababanggit kung gaano kahirap pumasok sa makipot na pintuan. Ang mga Kristiyano tuloy, nagkakaroon ng delusions na masaya at madali ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. And there are other passages sa New Testament na nagsasabi na hindi ganun kadali. You have to strive to enter into the kingdom. Pag tinignan natin ang Luke 13:24, ayon kay Luke, nung sinulat niya itong passage na ito, ang ginamit na verb doon ay strive to enter through the narrow door. Sa original language, ang ginamit na salita ay agonizomai. To struggle or strive, to agonize. Mahirap pumasok doon. Mahihirapan ka. And so maraming bagay na susubok sa mga lumalakad, sa mga sumusunod sa Panginoong Hesus. Maraming susubok sa atin. At ito ang dahilan, ganun na lang ang emphasis ng Panginoon sa pagpasok sa makipot na pintuan. Kailangang focus sa pagpasok at mananatili ka sa makitid na daan. Sa panahon natin ngayon, ano ang call nila? Napaka-narrow-minded mo naman. Open your mind, di ba? Narrow-minded mo naman. Di ba? Sa akin, okay lang. Call me narrow-minded. As long as ang pagiging narrow-minded ko ay sa katotohanan ng Panginoon, wala akong problema doon. Pero kung alam kong mapapahamak ako dyan sa tinuturo mo, never mind na lang. I'd rather be narrow-minded. Sabi ng Panginoon dyan, strive to enter. Enter. Enter the narrow gate. Sa original language, ang salitang enter na yan ay mabigat. Naka-emphasize yan. Huwag mong kalilimutan, dito ka papasok. Dito ka. And yet, doon sa kanyang kwento, marami pa rin ang hindi tumutugon ng maayos. Bakit gano'n na lang yung emphasis niya sa pagpasok sa narrow gate or sa makipot na pintuan? Bakit ba napakahalaga nito? Verse 14. Sabi niya, for the gate is small and the way is narrow that leads to life, and there are few who find it. Ang salitang makitid o narrow sa original language ay nangangahulugang to press upon or to afflict. Pag sinabing to press upon, ang naiisip ko dito ay papasok ka, pero may tumutulak sa'yo palabas. Hindi ka agad-agad makakapasok. Para bang may nakaharang. So, kailangan mo mag-exert ng effort. Yung isang salita naman, to afflict, masasaktan ka. Meron pangatlong salita na may kinalaman po sa technical term. Sa original language, ito yung salitang tribulation. Ibig lang sabihin niya, ang buhay Kristiyano po ay punong-puno ng tribulation. Yung iba sa atin naniniwala na yung tribulation period pagkatapos pa sa mga huling araw. Hindi po.
Simula sa pagpasok mo sa pintuan hanggang sa pagpasok sa kaharian, punong-puno ng tribulation o hirap. Now, kanina tinanong ko, hindi ba disturbing? This is not only disturbing, but it is also difficult to accept. On the one hand, sinasabi ni Jesus, mali ang nakararami. Mapapahamak sila. And on the other hand, those who follow Christ, those who follow Him, dadaan sila sa napakaraming tribulation. Pahihirapan tayo at mahihirapan tayo sa daang patungo sa buhay. Yan ang normal sa buhay ng tagasunod ni Kristo. Dadaing at dadaing ka. The Christian life, the life of following Christ is a hard life, it is a difficult life. Pero sabi niya, enter the narrow gate. Lahat ng tao po, kung magpapataas ako siguro ng kamay ngayon, at tatanungin ko kayo, sino gusto ditong makasumpong ng buhay? Yung tunay na buhay. Siguro lahat tayo magtataas talaga ng kamay. Wala pa akong nakita, wala pa akong na-encounter na ayaw or umayaw. Lahat tayo nais natin magkaroon ng buhay at nais natin pumasok sa buhay. Ang problema sa atin po, pinipilit po natin ang kalooban natin. Pinipilit po natin ang ating kagustuhan, pinipilit natin ang ating pamamaraan kaysa kalooban at pamamaraan ng Diyos. Pilit nating ipinagkakasya sa makipot na pintuan ang ating kalinisan, ang ating sariling katwiran. Ganito ang ating ginagawa. Pero hindi tayo makakapasok kung ganyan. Sapagkat simula pa lang sa hardin, ganyan na ang ginagawa ng tao. Simula pa lang kay Adan at kay Eva, ganyan na ang ginagawa ng tao. May sinabi po si C.S. Lewis, yung sumulat ng The Chronicles of Narnia, sa kanyang aklat na The Great Divorce. Iniliwanag niya ang kapalaran ng tao at ugnayan natin sa Diyos. Ganito po ang sinabi niya. Dalawa lang ang uri ng tao sa bandang huli. Yaong mga buong kalooban na nagsasabi sa Diyos, mangyari ang iyong kalooban. Yun yung unang uri. At yaong mga hahatulan ng Diyos at sasabihan niya, mangyari ang iyong kalooban. There will be only two kinds of people in the end. The ones who will be saved are those who say their whole lives, Thy will be done, O God. And the other, sila yung mga sasabihan ng Diyos sa kanyang galit at puot. Hahatulan niya sila. Ganyan ka namuhay, Thy will be done. We do not deserve life. Sa ating kasalanan, sa ating pamumuhay, sa ating pag-iisip, we do not deserve life. And yet, sabi ko kanina, napakabuti ng Diyos. Sapagkat nais ng ating Panginoon na mapa sa atin ang buhay. When we look at the gospel, may isa na bumaba mula sa langit. Pumasok siya dito sa mundong ito. Puno ng kasalanan at kasamaan ng tao. Pumasok po siya sa makipot na pintuan at tumahak sa makitid na daan. Ginanap niya ang kalooban ng Ama at pinarangalan ang Ama. Hindi tulad natin na nilalapastangan ng pangalan ng Diyos. Naging sapat ang kanyang mga gawa sa makipot na pintuan. Tinahak niyang mag-isa ang makitid na daan habang buhat-buhat sa kanyang katawan ang lahat ng ating mga kasalanan. Sapagkat patay tayo sa ating mga kasalanan.
Alam natin ang pangalan ng daan na yun. Alam natin ang pangalan ng kanyang nilakaran. May awit pa nga tayo nun eh. Ang tawag natin dun ay Via Dolorosa. At kilala natin kung sino itong bumaba mula sa langit at lumakad doon sa daang iyon. Dahil sa kanya dumaloy ang panibagong buhay upang maging malaya tayong sumunod sa kalooban ng Ama. Mga kapatid at kaibigan, siguro tinatanong natin ngayon, paano ako ngayon makakapasok sa makipot na pintuan at makalalakad sa makitid na daan? Hindi sa pamamagitan ng ating gawa. Ang sagot dyan ay kay Kristo lamang. In Christ alone will we find our comfort and courage in the midst of hardships, in the midst of persecution and pain. Sa Kanya dapat tayo lumapit. Sa Kanya ka dapat manalig. Sa Kanya ka mananatili sapagkat sa Kanya nagmumula ang buhay. Siya ang daan, ang katotohanan at buhay. Balikan natin yung tanong natin kanina. What is the acceptable response to Christ, the King's demand for righteousness and invitation to life? Simple lang ang sagot. Faith in Christ alone. It is only by God's grace alone, according to His Word, that we are able to respond in faith alone in Christ alone. Yan ang hamon sa bawat isa sa atin. Faith alone in Christ alone. Bago po tayo magtapos, balikan lang po natin si Martin Luther. At ang naging hamon sa kanya. Kung babawiin ba niya yung kanyang mga sinabi laban sa mga obispo, laban sa Papa at sa Roman Catholic Church at sa mga katuruan nila. Babawiin ba niya o paninindigan niya ang katotohanan? Pakinggan po natin kung paano niya sinagot ang hamon ng Imperial Diet at nanatiling tapat sa salita ng Diyos. Ganito po ang kanyang naging sagot. At ganito rin ang nagiging sagot ng bawat theologian sa bawat panahon, sa bawat salindahan. Ganito ang sinabi niya. Maliban kung ako ay pabulaanan at makakumbinsi sa pamamagitan ng mga patotoo ng banal na kasulatan o sa pamamagitan ng malinaw na dahilan, naniniwala ako na maging ang mga papa o mga konseho ay madalas na nagkakamali at sumasalungat sa kanilang mga sarili. Ako ay nakatali sa banal na kasulatan na aking binanggit at ang aking budhi ay bihag sa salita ng Diyos. Hindi ko babawiin ang anuman dahil hindi ligtas o tama na gumawa ng anuman laban sa konsyensya. Narito ako, O Diyos, tulungan mo ako. Amen. Hanggang sa panahon po natin, hindi nagbago ang imbitasyon. Hindi nagbago ang paanyaya ng Panginoon. Isa lang ang katanggap-tanggap na tugon sa paanyaya at hiling ni Kristo na manatili sa Kanya. Enter through the narrow gate. For the gate is small, and the way is narrow that leads to life, and there are few who find it. Sa puso natin ang mga bagay na ito at iukol po natin ang ating sarili sa ating dakilang Panginoon. Tayo manalangin.